It's Be Inspired again. It's Sunday. Sunday. Amen. Another episode po na ating pong isi-share, pagninilayan. At hayaan nyo po na meron kaming konting maikwento sa inyo, mai-share sa inyo upang magkaroon na uli ng buhay ang ating pong buhay Kristiyano. My dear brothers and sisters, ang ating pong theme po para po sa ating episode ngayon is Don't worry, God is in control. Amen. Alala ko to ng mga first few years namin sa Panginoon. Siguro mga first 10 years, no, Sister Ems. Nakakatuwa po kasi sabay-sabay na mga bata po kasi sabay-sabay nag-aaral. No, iba-ibang grade, ibang year. So iba-ibang school din. Pero usually po, pag nag-exam sila, almost sabay-sabay. Di po ba? Nakakatuwa. Ito pong aking katabi, ang aking pong beloved, ay talaga pong, nung panahon po namin na yun, talaga naman. Siyempre bilang isang ina, bilang isang budget minister ng pamilya, siya rin po yung nagbabudget ng pangangailangan ng mga bata. Pagka po mag-exam na, yan po, ako po'y tulog na tulog. Alam niyo naman po, ang brother Vic nyo is talagang sobrang kampante sa ating Panginoon. Gigisingin niya ako. Totoo lang, gigisingin niya ako. Sabi niya, pa, ikaw naman tulog ka ng tulog dyan hindi mo na inaalala mga anak mo, malapit na mag-exam. Sabi ko, kailan ba? Sabi niya, next week. Sabi ko, mama naman, sarap-sarap ng tulog ko No? Next week pa pala Hayaan mo na si Lord ang bahala dyan. Next week, si Lord magbibigay dyan. When was that, my brothers and sisters? When was that, Sister M? So many years ago. Oh my God. At yun yung sinasabi na, parang nasabi ni Sister M, oo nga, bakit ba ako mag-aalala? Ang Panginoon is in control. Amen. Di ba? Di ba, Sister M? Yung mga na-experience natin, no, na nakakatuwa, nakakaiyak. Nakakaba. Ay, worry yun. Worry, nakakaba. Pero, you know, my dear brothers and sisters, that God allow us to worry. Why? It is because kung wala tayong worry, baka mamaya hindi ka na tumawag sa Kanya Kung punong-puno ka, sagana ka, baka po makalimutan na nating magdasal, tumawag sa ating Panginoon. Kaya worry is a gift from the Lord, my dear brothers and sisters. No? Meron po kami i-share ni Sister Emma. Ito nga po yung sabi namin, yung inipo namin Sister Emma. Sabi po is, bringing all our concern to God. Dali natin ang lahat ng concern natin sa ating Panginoon. Amen. May pangako po siya sa Philippians 4 verse 6 to 7. There, Ems? In Philippians chapter 4 verse 6 to 7 says, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer, by petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Do not be anxious. Pag sinabi mo do not be anxious, do not worry about anything. Lahat ng actually, ang reality po, Sister M, di ba? Nung pinanganak po tayo, may dala ka ba? Wala di po ba? Wala. Even nga po yung ating pong damit, wala po. Wala po tayong sa plot nung dumating po rin sa mundo pong ito. Kaya yun ang bili ng ating Panginoon. Do not be anxious about anything. But in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving. Ito na ngayon yun, yung sinasabi natin. Kailangan merong pagpapasalamat. Hindi yung parang, Lord naman paano naman to Lord Claiming na, Brother Vic. Yes. And when you claim it, we thank God. Sabi po nung isang araw yon, anong araw yung Wednesday yata, sabi nung anak namin sabi niya, alam na ni Lord yan. Alam ni Lord yung kailangan natin. Iniisa-isa lang niya. Minsan kasi tayo apurado Bakit po? Kasi gusto natin instant. Gusto natin, kaya nasanay po tayo kasi yung bang isang click mo lang, kailangan nandyan No? Kasi yun ang dikta ng mundo by now, Brother Vic, di ba? Puros mga instant. Kaya pati tayo, nadadala sa, gusto natin at a click of a finger, andyan na. Kung ano yung gusto natin, ibibigay na kaagad ni Lord. Pero hindi pala ganun, Brother Vic. Ang liwa-liwanag, Sister Ems, di ba? Pag nagluto ka ng kanin, manguna muna ang bigas.
Lalagyan mo ng tubig, di po ba? Pakukuluan mo bago siya maging kanin. May proseso. Ibig sabihin, may proseso. May di ba sa sisters? Hindi instant. Even nga hotdog, galing sa karne. Paglabas, hotdog na. Pero meron siyang process. May di ba sa sisters? Amen. And ang masarap po doon, pagka yung request natin sa Kanya with Thanksgiving, God will grant us the peace. Alam mo yun, yung kapayapaan. Yung heart natin is parang kampante, saka yung kaisipan natin nasa ating Panginoon. Amen. When we do prayer, He promised to give us peace. May di ba surpassing all our comprehension, our understanding. Amen. Hindi mo, Tagalog, ito malalim, hindi mo siya matanto. Hindi mo siya mapag-isipan saan ang gagaling. At minsan, matutulala ka na lang, nakaya ko yon. Minsan nga ang bintang pa natin, minsan nga ang appraise pa natin sa ating sarili. Akala natin tayo ang gumawa, pero this is from the grace of God. Di ba, sa sisters? Siya yung nagbibigay ng grasya upang ang bawat isa po sa atin, dadalhin mo lang sa Kanya ang concern mo every day. It's not once a week, it's not once a month, every day of our life. Natuwa ako doon. Ano yun, Brother Vic, di ba? Yung everyday, parang ano na yun dapat kasama parati yun sa ating prayer sa umaga, di ba? Kumbaga, Usually, kung kumakain ka ng almusal, dapat kasama na yun. Amen. Tapos sa gabi din. Amen. Parang pasasalamat na. even in the morning we can. Oo. Kasi ang ano natin natuwa ko doon sa isang prayer na may nag-post ng prayer. Ang prayer niya is, Lord, this day nagpa-thank you muna siya. Nagpa-thank you sa nakatulog siya, binigyan siya ng maayos sa tulong, na kahit marami siyang problema, no? Tapos ang ano niya, salamat sa paggising kasi meron pa mga natutulog hindi na nagigising. Hala, sa totoo lang, di mo ba, no? So, pagpasalamat tayo, nagising pa rin po tayo. Na nakabukas sa mata mo, nakapagsalita ka, nakarinig ka, nakahinga ka. Oh my God, ang dami po nating ang concern natin sa ating sarili na dapat natin ipagpasalamat sa ating Panginoon. Amen. The next is, God take care of His children. And who are His children? Sino po ang kanyang mga anak? Sister Emma, si Brother Vic, ikaw, tayo po lahat anak ng ating Panginoon. Ibig sabihin, ang Diyos po hindi nagpapabaya sa kanyang minamahal na anak. Kahit po marami tayong ginawang masama, mahal pa rin tayo ng Panginoon. Ano po yung sabi niya? Kasi ang ating Panginoon spoke about worry. Ito yung scripture na napakaganda. Matthew 6:25 to 34. In Matthew chapter 6 verse 25 to 34 says, "Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. It is not a life more than food, and a body more than clothes. Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Amen. Are you not much more valuable than them? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon, in all his splendor, was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you, you of little faith? So, do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble for its own." So my God, so concrete
Yung pong Matthew 6:25 to 34, it refers to us. It's really, Jesus spoke about worry. Sabi po niya sa verse 27, can any one of you, by worrying, add a single hour of your life? Oh my God. Yung last verses ang gusto ko pong maanuhan po natin. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given as you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble for its own. May di ba, sa sisters, ang bukas po, wala pa. Yung kahapon po, tapos na. Please, forget about yesterday. Do not live on yesterday. Kaya nga po hindi po niya yung pong Lord's Prayer, give us this day our daily bread, daily communication, daily bread na binibigay. Wala po, hindi po ba binago, I don't know kung binago na po yan. Sige, baguhin po natin. Give us this week our weekly bread. Sige po. Or give us this month, give us this year. Hindi po. Daily. It is, sabi nga, ang worry daw po is enough for this day. Meron pong susunod pa pong araw. Bahala po ang ating Panginoon. Amen. This verses invites us to shift our focus from our problem. Not the problem, but from our problem to the provider, who is our Lord Jesus Christ. From our fears to the Father, who knows what we need before we ask. Yun isa pinaka na mapakaganda po. He knows lahat po yung pangangailangan mo bago ka pa humingi. Bago ka pa nagtanong, bago ka pa nag-prayer, bago ka pa nag-petition, bago ka pa nag-request. May diba sa Jesus? Alam ng Diyos. Alam ng Diyos na may karamdaman ka. Alam ng Diyos na meron kang kailangang pinansyal. Alam ng Diyos na meron kayong problema sa relationship. Alam ng Diyos yan. Ang sinasabi ng Panginoon, yung sinasabi po rito sa huli, yung sinasabi po na seek first the kingdom of God and everything will be added unto us. Amen. Amen. Sorry, sometimes tayo po, kasama si Sister Emma, sometimes we seek the worry, not the Lord. We always seek the gift, not the giver. Gusto lang kasi po natin gift, gusto lang po na kasi natin biyaya, gusto lang po kasi natin yung manggagaling sa Kanya, ipoprovide niya sa atin. Pero pag natanggap na natin, sorry, nakakalimutan na natin siya. Masagana na naman kasi tayo. Kaya nakakalimutan natin siya. Please, God will take care of His children's need, brothers and sisters. Key to overcome worry is trust. Yung pagtitiwala. Trusting that God is in control, that He is working all things together for our good, for your good, for the good of your family, for the good of your health, for the good of your studies, for the good of your work, for the good of your family, for the good of your relationship. Sabi po niya sa Romans 8 verse 28. Sister Ems? In Romans chapter 8 verse 28 says, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. All things work for good. For good. May mga pangyayari po sa ating pong buhay na pangit, masakit, masama, namatayan, nagkasakit, di ba? Nawala ng trabaho, nasunugan, nanakawan. But if you will see beyond that, there is a blessing beyond. May purpose. May purpose ang ating Panginoon. Amen. We know, sabi nga sa Romans 8 verse 1, and we know that in all things work for good. For example, may biyahe kang tuwan-tuwa, gusto mo nakaplano na lahat, biglang na-postpone. May purpose ang Panginoon. Meron kang talk, Brother Vic, meron kang talk, tapos na-cancel. May purpose ang Panginoon. Di po ba? May transaction kang, alam mo, napakaganda na, halos may sasarado na, may close na ang deal, magpipirmahan na kayo, biglang nagbago ang sitwasyon. Hindi natuloy. May purpose ang Panginoon. Even when we cannot see how things will turn it out, my dear brothers and sisters, we can trust that God is weaving, tinatahi, wini-weave, nilalala everything together into tapestry that
ultimately reflect His glory for our own good. Kung sa Panginoon lang gagawin niya para sa Kanya, hindi na po. Kasi Diyos na siya. Alam niyo po, ang ginagawa ng Panginoon para sa iyo, para sa akin, para sa pamilya, para sa trabaho mo, para sa sarili mo, para sa kalusugan mo, kapatid ko. Amen. Yun ang pangako sa atin ng ating Panginoon. Amen. So trust is the key to overcome worry. Trust God. Amen. Amen. Another powerful reminder comes, be still. Paborito ko yan eh. Di ba? Di ba? Yung kantang napakaganda ng be still. No? Ang sabi po sa Psalm 46 verse 10, Sister Ems, In Psalm 46 verse 10 says, Be still and know that I am God. pwede ba yun? Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. Be still and know that God is our God. In the moment of scientists, brothers and sisters, it invites us to pause for a while and acknowledge God's sovereignty. Ano ibig sabihin sovereignty? In control. In control. Makapangyarihan. May authority. God is in control. Right, brothers and sisters? Being still doesn't mean being inactive. No. It means being at peace. May kapayapaan ka. Resting in the knowledge that God is on the throne. Siya yung nasa kaharian. Siya yung nasa trono. And nothing escape with His knowledge. Imagine, wala pong makakalagpas sa Panginoon na hindi niya alam. Alam niya po lahat ang nangyayari sa atin. So be still always and know that God is our God, na makapangyarihan ng Diyos. Amen. Summarize natin. Tingnan po natin, summarize po natin. As we embrace the truth that God is in control, God's sovereignty, we can let go and let God manifest in our life. We can let go of our need to figure everything out, my dear brothers and sisters. Instead, we can place our worries in His capable, sa capable, ang Panginoon kasi is able, no? Capable hands. Confident that He will guide us. God will guide you. Amen. Provide you, and sustain us every step of our way. My dear brothers and sisters. Amen. So, para po sa akin, marami akong natutunan sa Panginoon yung pagtatrust sa Kanya, na yung worry po kasi walang maiyaad. But sometimes, ang demonyo po kasi gusto niya mag-worry po tayo. Bakit po? Para mawalan tayo ng tiwala sa Diyos. Para lumayo tayo sa Diyos. Amen. Pero ang Diyos po, lagi nire-remind sa atin na mahal ka niya, hindi ka niya pababayaan. Sister Ems, ano ang parting words mo? My dear brothers and sisters, for this day's theme natin, the worrying, sa old life po namin, ang worry talaga is one of the factor na nagsisira ng relationship. Yeah. Nagsisira ng relationship. But we praise and thank God when we join the renewal. Doon ko nalaman, doon ko natutunan na we should not be keep on worrying. Instead, we should keep on trusting our God. So, my dear brothers and sisters, sa ngayon po, we have to worry something. Sabi nga ng mga taga-community natin dito sa Love Flock Cebu, oh, Sister Emma, you're, okay ka na, sabi. Oo, yun ang pagkakaano nyo, pero you don't know. Meron din kami pinagdadaanan. Kaya lang, yun nga, hindi dapat, hindi ako nagdudwell doon sa pinagdadaanan namin. Sabi nga ni Father, daanan mo yan. And we trust God that malalagpasan namin ang pinagdadaanan namin. Pag may pinagdadaanan ka, kapatid, daanan mo lang. Lalagpas din po yan. Amen. Ang gabi po, matatapos, darating ang umaga. Amen. My dear brothers and sisters. Amen. Let us pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Loving Father, we thank you for the assurance that you are in control of Yes. everything, Amen. of every details of our lives, O Lord. Yes, sir. Help us to surrender
our worries, our fear, trusting that you are working everything, that you are in control of everything, O Lord God, for our own good. Yes. Fill our heart with your peace, strengthen our faith, that we may walk confidently in the knowledge that you are always in control, that we may rest in your love and care, and now and forever. In Jesus' mighty name, with the power of the Holy Spirit, amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.